Newsline 103.1 FM. Merry Christmas! Kasama ka, ikaw ang bida. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Magandang umaga at magandang araw po sa lahat na isang malusog na umaga para sa ating mga tagapakinig dito sa Newsline Central Zone 103.1 FM at ito po ang inyong programang Health Tips, Kalusugan Mo, Usap Tayo na hatid po ng Department of Health Central Luzon at ngayong araw po ay nitong nakaraang linggo, no? October 15 ay ipinagdiwang natin ang Global Hand Washing Day. Samantala sa huling linggo naman po ng buwan ng Oktubre ay ang Food Safety Awareness Week. Para sa mga paksang ito ay makakasama ho natin ngayong umaga ang Environmental and Occupational Health Cluster ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development. Para sa una nating pag-uusapan ng hand washing. Isang simpleng gawain kung maituturing, no? Pero napakalaki ho ang nagagawa ng hand washing o paghuhugas ho ng kamay para sa pagprotekta ng ating kalusugan. Paano nga ba ang tama? At paano nga ba ang tama at dapat na paghuhugas ng kamay? At alamin ho natin ang kahalagahan ng hand washing at ang mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan nito. Nasa kabilang linya po, ngayong umaga, makakasama ho natin si Ms. Gicia Marie Mendoza, ang Health Program Officer 1 mula po sa Department of Health Central Luzon Center for Health Development. Magandang umaga po, ma'am, and welcome po dito sa ating programa. Ito po si Joe Salazar. Good morning po. Yan, magandang umaga din po, Sir Joe Salazar, and magandang umaga din po sa lahat ng ating tagapakinig. Yan po, isang malusog at magandang umaga po. Yan. Good morning po, ma'am. At unang-una siguro sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga, no? Bakit elaborate lamang. Ano ho yung kahalagahan at gaano kahalaga itong hand washing, no? Yung tamang paghuhugas ho ng kamay. Yes po, napakahalaga po ng hand washing sa kadahilan na ang kamay po natin ay bahagi ng katawan na pinakamadaling kapitan ng mga germs, viruses at bacteria na nagsasanhi ng sakit. Dahil madalas nating nahawakan ang ating bibig, ilong, balat, nagiging mas madali sa mga mikrobyo na makapasok at magdulot ng karamdaman. Kaya naman ang regular at tamang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang paraan upang mapigilan ang pagpasok ng mikrobyo sa ating katawan at magsanhi ng sakit. Matagal na ho natin itong kinakampanya, no? On the health department. Actually, meron tayo sa mga school na mga hand washing area, no? Pero ang tanong kasi, tuwing kailan ho ba dapat tayo maghugas ng kamay? Dahil gaano kadalas dapat sa isang araw? Ma'am Gicia.
ay naghuhugas lang po tayo ng kamay pag nakikita natin ito ay madumi o pakiramdam po natin ay madumi lang po ang kamay natin. Ngunit mahalaga na matutunan na ang paghuhugas ng kamay ay hindi lamang ginagawa kapag nakikitang madumi ito, kundi lalo na sa pagkakataong maaaring hindi halata ang mikrobyo. Kaya hanggat maaari ay ugaliin natin ang paghuhugas ng kamay tuwing bago at pagkatapos kumain, bago, habang at matapos maghanda o magluto ng pagkain, bago at matapos ma-expose o mag-alaga sa taong may sakit, matapos gumamit ng palikuran, matapos magpalit ng diaper ng bata, o matapos hugasan ang bata na gumamit ng palikuran, matapos pong humawak ng hayop, mga fur parents po, pag nilinis din po nila yung dumi ng kanilang alaga po, syempre po, maghugas din po tayo ng kamay matapos maglinis ng kapaligiran o humawak po ng basura. Yan po Ayan. ang mga halimbawa po na dapat po naghuhugas po tayo ng kamay. Mhm. Ako, isa rin siguro yun sa nakaugalian ko kapag bago at kapag kung wari galing ako sa labas, bago ako pumasok ng bahay, actually, naghuhugas na ako ng kamay. Nakasanayan ko na rin eh. Po talaga na, kasi po yung kamay natin kung saan po nahahawa, kaya natural po na dapat lagi po natin ugaliin yung paghuhugas po ng kamay. Pero ang tanong, sapat ba yung tubig lang? I mean, paano ho ba yung tamang proseso ng hand washing, yung paghugas ng kamay? May certain ba na oras at ano yung mga paraan? Ika nga, hindi lang basta papadaanin yan sa running water, ang pagkakaalam ko. Yes po. Ayon po sa World Health Organization, kinakailangan po na tumagal ng 4 hanggang 6 segundo, 40 to 60 seconds po ang wasong paghuhugas ng kamay. Katumbas po ito ng pagkanta ng 2 happy birthday. Ang step-by-step po na proseso nito ay, una po syempre, babasain po natin ang ating kamay gamit ang malinis na tubig. Maglagay ng sapat na dami ng sabon. Kuskusin po ang mga bahagi ng kamay sa loob ng hindi bababa ng 20 segundo. Tiyaking makuskus ang palad, likod ng kamay, pagitan ng mga daliri, mga kuko, ilalim po ng kuko, yung lalaki, at palupulsuhan po. Pwedeng kantahin sa isip po yung happy birthday ng 2 beses para masigurong hindi bababa sa 20 segundo ang pagsasabon. Siyempre po, after masabon, babanlawan po natin ito na maigi gamit ang umaagos na malinis na tubig. Kuskusin ito parehas ng paraan ng pagsasabon. Yung gamit po yung sa palad, likod ng kamay, mga daliri, kuko, yung lalaki at palapulsuhan po. After pong mabanlawan na mabuti ang ating kamay, gumamit po tayo ng malinis na tuwalya o tissue para patuyuin yung ating kamay. Ayan. Yan po ang yes po. Mhm. Pero ma'am, may mga pagkakataon, especially pag tayo'y nasa labas, no? Nasa labas or nasa biyahe, may mga challenge. Ika nga, kung minsan wala naman talaga tubig at sabon na maaring gamitin sa paghuhugas ng kamay. Ano yung mga alternative or maaring dalhin natin para make sure, lalong-lalo na kung nasa kalagitnaan ho kayo ng long drive, no? Magpupull over lang kayo or gigilid lang, kailangan kumain. Ano ho yung ang pinapayo, no, natin from the health department? Yes po. Sa mga ganong pagkakataon po na walang tubig at sabon, maaari po tayong gumamit ng hand sanitizer o alcohol po. Mahalagang gumamit po ng 70% na alcohol dahil ito ang pinaka-epektibong konsentrasyon para pumatay ng mga mikrobyo, virus at bakterya sa ating mga kamay. Ito rin ay hindi harsh o nakaka-dry ng balat, kaya mas epektibo at ligtas gamitin araw-araw. Hindi po tulad ng 100% alcohol na nakaka-dry at harsh sa kamay. At di rin po siya ganun ka-epektibo sa pagpatay ng mikrobyo. Kaya mabuting ugaliin din po na magbaon ng hand sanitizer o alcohol para laging handa sa anumang sitwasyon na nangangailangan ng proteksyon mula sa germs ang mga kamay, lalo na kapag nasa labas po tayo ng bahay o walang access sa malinis na tubig at sabon. Oo, kung minsan kasi lalo-lalo na kung lalo na ngayon na uso yung mga Christmas parks. Kung minsan may kainan ho dyan. Hindi naman agad-agad may access ho sa ikangay tubig at sabon, no? Or sa sink para maghugas ng kamay. So, siguro especially sa mga parents, Ma'am Gisha, lalong-lalo na may pagkakataon dyan, nakakain kayo eh. May mga pagkain.
Ayan po, kaya po ugaliin po magdala ng hand sanitizer po or 70% po na alcohol para po sa pagkataong gano'n po may protection pa rin po tayo sa ating kamay po sa mga germs po na hawakan natin sa araw-araw. Ayan. Ma'am, dun sa mga balikan lang ho natin, no, yung paraan ng tamang paghuhugas ng kamay, doon sa huling bahagi ng ating tips, ika nga, no, nakasaad na gumamit ng malinis na tuwalya o tissue upang patuyuin yung ating kamay. Pero, ang tanong ho kasi ng iba, no, kailangan bang agad na patuyuin yung ating kamay kapag pagkatapos maghugas ng kamay? And kung hindi agad matutuyo, ano ho ba ang nakikita ng ating mga eksperto na maaring consequence, no? Kung hindi ito agad gagawin. Yes po. Kasi po, pagkahugas po ng kamay, syempre po basa, mahalaga po na talagang patuyuin siya dahil po ang kamay na basang kamay po ay madaling kapitan po ng mikrobyo. Kaya kung hindi po agad pinatuyo ang iyong mga kamay, para ka ding hindi naghugas ng kamay dahil pwedeng dumikit ulit yung mga mikrobyo mula sa mga bagay na hinawakan natin at may papasa pa po natin sa iba. Kaya po mahalaga na patuyuin ang kamay pagkatapos po maghugas ng kamay po. Ayan. Ito, napatunayan na, even nung pumasok ko yung COVID pandemic, na yung paghuhugas po ng kamay ay maaring makatulong upang maiwasan ang iba't ibang mga sakit. Ma'am, usually ano ho ba yung mga sakit na maaring maiwasan, no, sa pamamagitan ho ng tamang paghuhugas ng kamay? Yan po. Maraming sakit po ang may iwasan sa pamamagitan po ng tamang paghugas ng kamay. Mga halimbawa po nito ay yung diarrhea po at yung mga iba pang sakit ng tiyan dahil ang may mikrobyo na nagdudulot po nito tulad ng E. coli, Salmonella o Shigella at Novovirus po ay madalas dulot ng kontaminadong pagkain na nahawakan ng maruruming kamay. Pangalawa po, maaari din po nating maiwasan ng ubo, sipon at trangkas. Sa usong-uso po ito ngayon. Dahil po ang mga sakit na ito ay madalas na ipapasa sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo, tapos ay nahawakan natin ng ilong at bibig gamit ang kamay, kaya naipapasa din po natin sa iba. Maaari din pong maiwasan ang hand, foot, and mouth disease na karaniwang sakit ng mga bata sa edad na 10 pababa. Ito ay naipapasa sa pamamagitan ng paghawak sa kontaminadong bagay o taong carrier nito. Ang isa pa po na pwedeng maiwasan ay yung mga eye infections po tulad ng sore eyes. Dahil madalas nating nahawakan ang mata, ang madumi at matamadong kamay ay maaaring magdulot din po ng infeksyon. Kaya po sa simpleng paghuhugas ng kamay, isang mabisang paraan po talaga sa pag-iwas at pagkalat po ng mga sakit. Oo, ma'am, no? Lalo na siguro sabihin na natin sa mga bata, yung HFMD at yung sore eyes. Yan usually yan, nasa school eh. Hindi naman natin all the time makita yung mga bata na kung ano yung hinahawakan eh. Tapos hahawakan yung kanilang mukha, yung kanilang mata. So, napakalaking tulong nung ikangay mapanatili at matiyak na malinis yung kanilang mga kamay. Ma'am, bilang tayo sa Pilipinas, tayo ho ay laging dinadaanan ng bagyo. And recently, magkakasunod na lindol ho yung ating mga naranasan, no, sa ibang bahagi ho ng ating bansa. At sa mga ganong panahon ho ng krisis at may kalamidad, kung saan kinakailangan ho ng lumikas ng ating mga kababayan, no, pumunta sa mga mas ligtas na lugar, sa mga evacuation center. Paano ho sinisikap, no, paano ho sinisikap ng Health Department ang pagkakaroon ng access, ika nga, sa malinis na tubig na gagamitin sa paghuhugas ng kamay? Hindi lang ng Health Department, pati ng LGU and siguro sa lahat na. Yes po. Sa panahon po ng krisis at kalamidad, sinisikap po nating matiyak ang access sa malinis na tubig sa mga evacuation center po sa pamamagitan ng pansamantalang paggamit ng mga lalagyan tulad ng drum, galon o balde na may gripo na inilalagay po natin sa mga itinalagang hand washing stations sa mga evacuation centers po. Tinutulungan din ito ng paggamit ng mga water tankers o portable water treatment units upang masigurong ligtas at malinis ang tubig na ginagamit ng mga evacuees. Samantala po kapag limitado ang supply ng tubig, maaaring gumamit ng alcohol-based sanitizers
lalo na bago po kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran upang mapanatili pa rin po ang kalinisan ng mga kamay kahit walang sapat na tubig. Sa ganitong mga hakbang po na ipapakita na kahit sa gitna ng kagipitan, hindi natin isinasantabi ang kalusugan at kalinisan. At nakita ko rin nakaraan, ma'am, yung DSWD, meron silang pinapamigay na parang water jug eh. Tapos meron ng paraan yun eh para ma-filter at actually para pwede nang mainom yung tubig eh. May mga ganon din tayo sa health department. Yes po, meron din pong ibinibigay po ang ating DOH Central Luzon po sa mga ganyan po pagkakataon po. Ma'am, no, on the part of natin from the DOH, no, paano ko natin hinihikayat o mahihikayat pa ang ating mga tao, no, na sa paligid na ugaliin, no, yung paghuhugas ho ng kamay na dahil talaga napaka-importante po. Yes po, napakahalaga po na papel ng bawat isa po sa paghikayat sa tamang paghuhugas ng kamay po. Lalo na sa panahon ngayon na mataas ang banta ng mga sakit, maaari nating mahikayat ang iba na ugaliin ang paghuhugas ng kamay sa paggamit po ng mga visual aids tulad ng posters sa mga wash area, kusina o silid-aralan na may mensaheng maghugas ng kamay bago kumain, malinis na kamay, proteksyon sa sakit. Maaari din pong maglagay ng poster ng proseso ng tamang paghuhugas ng kamay upang magabayan ang lahat sa tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Maaari din pong gumamit ng mga jingles or video materials na simple, catchy at madaling tandaan, lalo na po sa mga bata. Ang paggamit din po ng social media ay isang mabisang paraan upang mas maraming tao ang mahikayat na ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay. Dahil marami aktibo sa social media araw-araw, sa pamamagitan ng pagpo-post ng simple pero makahulugang paalala tulad ng mga tips, reminders, at step-by-step na proseso ng hand washing, mas magiging aware ang publiko sa kalagahan nito. Maaari rin po magbahagi ng mga videos, infographics, at educational materials mula sa mga opisyal na ahensya tulad ng DOH and the World Health Organization po. Mahalaga na hindi lamang po mahikayat ang mga tao na maghugas ng kamay, kundi maitanim din sa kanilang isipan ang kahalagahan at mabuting dulot ng tamang paghuhugas. Ang layunin ay hindi lang po para sundin nila ito minsan, kundi maging bahagi ito ng kanilang araw-araw po na gawain. Maging actually, madalas din ako sa opisina ho ng DOH dyan ho sa Sakop before, no, dahil ako nung lagi ako sa field, napansin ko rin sa mga office natin, sa mga government, meron tayong mga station, even before COVID, no, meron ho tayong tawag doon, sanitizer, parang station sa mga hallway. Para po sa mga hand sanitizer, alcohol po ng mga station tulad po ng COVID. Meron din po mga hand washing station po na nakalagay po sa mga gilid po ng office para po sa mga visitors po makapaghugas din po sila ng kamay. Tama. Siguro yun din yung, ako kasi, ito talaga, personal, nakaugalian ko na rin ho yun eh. Kung talagang may pagkakataon, bago ako, yun nga, nababanggit ko, pag galing ako sa labas, pagpasok ng bahay, maghugas, bago ako pumasok, I see to it na makapaghugas na ako ng kamay. Same as pagpapasok ko sa mga opisina. Kung may hand washing area or may hand sanitizer, nag-sanitizer na ako. Yes. Syempre, of course, di naman natin alam kung ano ho yung galing ka sa labas, baka may nadala ka, may nahawakan ka na virus, baka mali pa. Anyway, dami hong mga paraan, nung tamang paghuhugas ng kamay at mga sakit na maaari nating maiwasan nang naibahagi ho ninyo ngayong umaga, Ma'am Gisha, no? Pero bago tayo magtapos, no, dito sa ating topic na hand washing, ano ho ba yung mga programa ngayon ng DOH at kaugnay ho ng tamang paghuhugas no ng kamay, hand washing, no? At ng mensahe ho sa publiko kaugnay nito, Ma'am Gisha. Yes po, Sir Ro. Mga programa po ng DOH kaugnay po sa paghuhugas po ng kamay ay meron po tayong WASH or ang Water, Sanitation, and Hygiene Priority Outcome po. Ang DOH po ay isinama ang WASH, malinis na tubig, sanitasyon at kalinisan bilang isa sa kanilang 8 pangunahing health outcomes na may layuning itaas ang porsyento ng
populasyon na may access sa malinis na tubig mula sa 88% tungo sa 100% po. Sa pamamagitan nito, sinusuportahan nila ang mga paaralan at komunidad upang ayusin ang mga pasilidad na may kaugnayan sa paghuhugas ng kamay, palikuran at tubig sanitasyon po. Pangalawan po, meron tayong Wash in Schools or WINS program. Kasama sa programa ng Department of Education at Department of Health ang Wash in Schools na layuning magkaroon ng maayos na pasilidad para sa paghuhugas ng kamay sa mga paaralan. Halimbawa po nito ay yung pag-install ng mga group hand washing facilities para po araw-araw na drills sa paghuhugas ng kamay sa paaralan. Meron din po tayong Wash O'Clock, kampanya para sa hand washing nudges. Ang DOH kasama po ang UNICEF ay inilunsad ang kanyang Wash O'Clock para palalahanan ang publiko na maghugas ng kamay sa mga kritikal na oras. Halimbawa po nito, bago kumain nga po ulit, pagkatapos gumamit ng palikuran, at gamitin ang mga nudges tulad ng mga arrow stickers, footprints, signages, patungo sa hand washing stations. Meron din po tayong campaign sa mga rehiyon para sa hand washing. Sa atin po, gaya po sa Central Luzon, ginawang bahagi ng kampanya ang edukasyon sa tamang paghuhugas ng kamay sa mga komunidad, paaralan at iba pang setting kung saan binigyang tuon ang hand washing bilang pangunahing pananggal laban sa food and waterborne diseases. Yan po, atin po nating tatandaan, hand washing is the first line of defense against any disease. Ang simpleng habit na ito ay nagbibigay ng proteksyon hindi lang sa sarili, kundi pati sa pamilya at komunidad, lalo na sa mga mag-aaral, sa mga lugar na mahinang access at malinis na tubig at sa panahon ng outbreak. Yan po. Maraming salamat, ma'am. Naway, sa pamamagitan ho nito, no, mas marami pa tayong ma-encourage na ugaliin na talaga yung paghuhugas ng kamay. Even yung paggaling lang sa labas and etc. Maraming salamat, Miss Gisha Marie Mendoza, ang Health Program Officer 1 po ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development para sa ating Global Hand Washing Day na ginanap po nitong nakaraang linggo, October 15. Napakahalaga na maghugas tayo ng kamay. Hindi lang pagkatapos at bago kumain, no? Or gumamit ng palikuran. Gawin ho natin, no? Yung tamang paghuhugas ho ng kamay. Ika nga, marami hong mga sakit na maaari nating may iwasan sa tamang paghuhugas lamang ho ng kamay. Nakita na ho natin yun, di ba? Naging conscious tayo doon nung tumama yung COVID-19 pandemic. Mabilis lamang na mga paalala. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman ho natin ang kahalagahan ng kailangan din to eh. Di ba? Yung food safety awareness. Kaugnay pa rin ng Food Safety Awareness Week sa huling linggo ho. Ngayong huling linggo ho ng Oktubre. Sa pagbabalik ho yan ng inyong programa, ang Health Tips, kalusugan mo, usap tayo. This is Newsline 103.1 FM. Ngayong panahon ng tag-ulan, inaasahan ng Department of Health ang pagtaas ng mga kaso ng wild diseases. Ang wild o food and waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue ay grupo ng mga sakit na maaaring lumaganap dahil sa ulan. Mula January hanggang May 2025, nakapagtala na ng 21,010 waterborne diseases na kinabibilangan ng cholera, ABD, rotavirus at typhoid, habang 59,925 naman ang malatrang kasong sakit o ILI, 1,909 na kaso ng leptospirosis at 116,243 ng dengue. Dala ng pagbaha ang kontaminasyon ng inumin at pagkaing nagdudulot ng samut-saring food and waterborne diseases. Uso rin sa panahong ito ang malatrang kasong sakit o influenza-like illnesses dahil sa papalit-palit na panahon at kapag hindi maganda ang ventilasyon sa isang lugar na puno ng tao kapag umuulan. Ang leptospirosis naman ay kadalasang nakukuha sa ihi ng daga at iba pang hayop kapag nakapasok sa mga sugat o galos sa bala. Mapanganib at nakamamatay
nangyayari ito kapag napabayaan dahil ang atay at bato ang pangunahing organs na pwedeng tamaan ng bakteriyang Leptospira. At dahil naiipon ang tubig kapag umuulan, dumarami rin ang pinamumugaran ng mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Hinihikayat ng DOH ang lahat na maging maagap, malinis at mag-ingat upang makaiwas sa wild ngayong tag-ulan. Tumutok sa mga anunsyo ng Pag-asa nang makapaghanda bago lumabas ng bahay. Manatili muna sa bahay kung malakas ang pag-ulan para makaiwas sa panganib na dala ng wild. Gawin ang taog, taktak, tuyo, takip sa mga lalagyang naulanan upang walang pamugaran ang lamok na may dalang dengue. Agad na kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan. Maaaring tumawag sa telekonsulta hotline 155 press 2 o magtungo sa pinakamalapit na health center sa inyo. Tandaan, paghanda sa tagulan, wild ay maiiwasan. This is Newsline. 103.1 FM. Po ng umaga, ito pa rin ang inyong programang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng Department of Health Central Luzon for Central Luzon Center for Health Development. At sa ikalawang bahagi ng ating programa ngayong umaga, napakahalaga rin ho nito, no, na magkaroon tayo ng patiyak, na malinis yung ating pagkain. Para sa ating Food Safety Awareness Week, sa huling linggo ng Oktubre, tanong sigurado ba tayo na malinis yung ating siniserve, no? Na pagkain para sa ating pamilya? Para makaiwas sa iba't ibang mga sakit, particular na mga foodborne diseases. Paano nga ba natin matitiyak? Ang kaligtasan ng ating mga kinakain. Itatanong natin yan, of course, sa ating talakayin. Kasama si Miss Kathleen Marie Rodriguez, ang Nurse 3 mula po sa Environmental and Occupational Health Cluster ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Kat. Ito po si Joe Salazar. Magandang umaga. Welcome po sa ating programa. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Sir Joe, at sa mga tagapakinig po ng Newsline radio station po natin. No? Ako po si Kathleen Rodriguez, Nurse 3 po from the Environmental and Occupational Health Cluster from the Department of Health Central Luzon Center for Health Development. Ayan. Napakahalaga ho nito, ma'am. Yung itong tamang pag-handle ng pagkain. No, food safety. Ano-ano ho bang saklaw nito at saan po dapat magsimula? Para matiyak natin na yung ating mga kinakain, yung mga niluluto ay ligtas. Opo, no? So, ang food safety po, no, or ang kaligtasan sa pagkain ay tumutukoy po sa mga hakbang, alituntunin at gawain po na isinasagawa upang matiyak po na ang pagkain po ay ligtas kainin at hindi po ito nagdudulot ng sakit. Saklaw po nito yung buong food chain po, no, from farm to fork or yung mula production po, no, hanggang pagkonsumo. So, dito pag sinasabi nating production, yan yung time na pag sinasaka, pag naging isda tayo, tsaka yung sa pag-aalaga po ng hayop. Next po doon, yung pagpoproseso naman, no, pag ginigiling natin, bine-preserve natin yung food, at tsaka yung pag ginagawa na natin siyang produkto, no, based po doon sa nakuha natin sa production. Then, syempre, next naman yung pag-i-imbak po, no, yung storage, tamang temperature, kung paano po natin i-imbak yung ating pagkain. And next naman po dyan, syempre, after i-imbak, nag-process, binabiyahe po yan at ipinapamahagi po, no? Syempre yung sa mga stores, sa restaurants, or sa market kung saan po tayo namimili ng pagkain. And next na po dyan, pag namili na tayo sa mga market, syempre pagluluto at paghahain po, no? Yan, pwede yan sa household at saka sa mga food establishment or yun sa mga fast food chains na kinakainan po natin. And lastly, syempre, yung pagkonsumo po, no? Pagkakainin na po natin siya. Ayan. Oo. No, napakalawak ng food chain ho natin talaga, no. From dun sa production pa lamang hanggang dun sa table ho natin, no, ay nandyan yan. Pero paano
paano natin matitiyak o natitiyak na ligtas ika nga, yung mga pagkain na ating inihahanda, especially para sa ating pamilya or para sa ating sarili? Pag inihahanda po 'no, yung paano po ba natin siya titiyak na ligtas Mhm. po siya 'no, lalo na 'pag hinahanda natin siya 'no, sa sarili po natin kung tayo yung magluluto tsaka sa family po natin. Unang-una po diyan 'no, siguraduhin po natin na malinis yung ating mga kamay. So, previously po pinag-usapan natin si Global Hand Washing Day. So, napaka-importante po ng step na yon. Unang-una po 'yan. At siyempre po dapat malinis po yung mga kagamitan na gagamitin natin sa pagluluto. I-ensure po natin na malinis din yung lugar kung saan po tayo magluluto. At siyempre po dun sa mga produce or mga products na pinamili po natin, we need to make sure po or i-ensure po natin na nalinisan or nabanlawan po siyang maayos. Doon naman po sa mga karne, isda at manok po, no, siyempre dapat na-store po yan ng tama, sa tamang temperatura. Lulutuin po yan sa tamang temperatura at dapat po ihiwalay yung mga hilaw sa mga lutong pagkain para hindi po agad mapanis yung mga pagkain po na iniluluto or lulutuin po natin. Ano bang tawag nila doon, ma'am? Pag meron, parang cross-contamination ba tawag? Yes po, para maiwasan po yung cross-contamination. Kasi kapag hilaw, hindi natin maiwasan na parang living organisms pa dyan na maaaring makaapekto dun sa luto na. And yung pagluto ng pagkain, isa one way po para maiwasan natin ika nga baka may makuha tayong contamination. Tama ho ba? For the ready-to-eat foods naman po, no, yung mga kinakain po natin sa mga restaurant or fast food chain, no, we need to ensure po na yung establishment na yon meron po siyang sanitary permit at yung mga yung mga workers po niya, food handlers po, ay may health certificate kung saan ine-ensure po no, na healthy, malusog ang mga nagsaserve po ng pagkain. At syempre po, no, need natin makita na or siguraduhin po na malinis po yung establishmento na pupuntahan po natin. At makikita rin naman po natin na may protective gear din po sila. So kung sa COVID may PPEs tayo, syempre yung mga food handlers natin, meron din na dapat pag sinaserve yung food, na pwedeng nakagwantes, dapat may hair mask or hair cup, tapos para po or minsan may mouth cover pa nga dun sa mga Korean restaurants ganon, para at least po no hindi po magkakaroon or makakontaminate po yung food na sinaserve po sa atin. For the ready-to-eat food, yung mga binibili natin sa mga groceries naman, we need to ensure, no, or i-check po natin yung mga expiration dates ng mga pakete po. Or dapat i-ensure natin walang dents yung mga delata or hindi po bukas or sira yung pakete. At i-check po natin na may FDA approval po siya or tamang labeling. So, sundin din po natin yung mga tamang paraan ng paghahanda ayon po dun sa nakasulat sa package po, no, nung binili natin ng pagkain. Oo, yan din yung mahalaga, no? At saka sa pagkakaalam ko, ma'am, from the DTI na rin, may mga foreign imported na mga ready-to-eat meal na nasa Pilipinas, pero kailangan dapat may English translation. Lalong-lalo na kung hindi nasa English, wala sa English yan. Kasi baka hindi naman natin maintindihan baka hindi Opo, natin tsaka alam. hindi natin alam paano po siya lulutuin or paano Yes. siya kainin. Baka kasi magkamali po tayo. Sabi nga po natin, from farm to fork. Well, nababanggit natin kanina, baka magkaroon ng cross-contamination. Sa mga pagkakataon ganun ho, ma'am, paano ho ba nako-contaminate, no? Ika nga yung isang pagkain. So, for contamination naman po, no, may mga iba't ibang paraan po para makontaminate yung isang pagkain. Pero, madalas po sa mga nakikita or naririnig natin sa mga news po, no, syempre pinakakaraniwan or mapanganib po dyan yung mga mikrobyo po, bacteria, germs, ganyan, parasite at fungi. At usually po, no, nanggagaling po ito sa dumi ng hayop or tao. Pag hindi rin malinis yung tubig, doon po tayo nagkakaroon ng cross-contamination. Or may mga chances po, no, ito lagi itong nare-report sa mga, minsan newsline pa nga or headlines pa nga, no, may mga nakikita tayong foreign objects sa food. So may mga nakikita tayo, minsan may buhok siya, meron
kuko, ano pa bang nakikita, plastic, nako, bubog, alikabok na, or na aksidente po na nahahalo sa pagkain po natin. Mhm. Balikan lang ho natin, ma'am, no, yung paghahanda ng pagkain para sa sarili or para sa pamilya. Ano ho ba yung pinapayo natin from the health department na dapat tandaan, no? O mga paalala natin kaugnay ho nito. So for the ito po lagi po itong dinidiscuss during Food Safety Awareness Week po, no? Yung 5 keys to safer food po, no? So, unang-una po dyan, no? Yung panatilihin po nating malinis. So, malinis po in all aspects. Malinis po yung ating kamay. Naghugas po tayo ng kamay. Malinis po yung mga kagamitan na ginagamit natin sa pagluluto. At malinis po yung lugar kung saan po tayo magluluto. Pangalawa naman po, yung paghiwalayin po natin yung luto at hilaw na pagkain. So, ilayo yung hilaw na karne, isda, manok, saka mga lutong pagkain para maiwasan po yung cross-contamination. Pangatlo naman po, yung lutuin po natin yung ating pagkain, no, sa tamang temperatura, no, para po at least yung mga mikrobyo po na nandun sa pagkain ay mamamatay po siya sa tamang temperature. Next po, para naman sa susunod, panatilihin po na nasa tamang temperatura po yung mga pagkain na is-serve po natin. So, yung mga hot foods po will be served hot and cold foods po will be served cold. And lastly po, gumamit po tayo ng malinis na tubig at sariwang sangkap. So, we need to ensure po na malinis po yung tubig na gagamitin natin sa pagluluto, paghuhugas ng mga pinaglutuan po natin, at gumamit po tayo ng mga sariwan na pagkain or mga ingredients po, no, pag magluluto po tayo ng pagkain. Ayan. Oo. Tiyakin din natin, ika nga, doon sa mga mamimili, yung source ng ating mga binibiling. Baka naman sketchy yung pagbibilhan. Hindi natin alam. Baka, imbis na makamura tayo, mapamahal pa tayo dahil sa magkaroon ho tayo ng sakit. Pero kaugnay ho nun, no? Kasi, may mga dati may mga yung double dead kasi mura yun eh. Huwag mo tayong magpadala doon sa masyadong mura na presyo baka hindi natin alam. Hindi naman natin alam kung saan galing yan. Pero para naman ho sa mga nabubulok na pagkain, meron ho ba tayong tamang standards? So nga, yung mga standards no, na sinusunod para maiwasan na agad na masira yung mga pagkain. Ano ho ba yung ipinapayong mga procedures para tama ho natin na ma-store yung mga pagkain. Kasi usually tayo, kung minsan weekly, ganun mamili yung ating para sa household. So, ano ho yung mga pinapayo natin regarding this? Para naman po sa mga nabubulok na pagkain po, no, we need to ensure po na nasa tamang temperature po or tamang storage po yung food na mga pinamili po natin. So, meron po tayo for refrigerated food 0 to 4 degrees Celsius. For frozen foods po, negative 18 degrees or mas malamig pa. For hot foods or lutong pagkain, panatilihin po natin na at least 60 degrees Celsius kung hindi po ito agad kakainin. Next naman po, syempre, no, sundin po natin yung use by or best before date po na nakikita po natin sa mga pakete po no, sa likod. Minsan kasama yung manufacturing date, kasama na dyan yung expiration date para po maiwasan na kainin po or makain yung isang pagkain na expired na. Next naman po, pwede naman po natin din gamitin yung first in, first out technique po, no? So, yung mga nauna na po nating napamili, yun na po yung una nating i-consume po, no? Bago po dun sa mga bagong pamili po natin para at least maiwasan po natin yung pagkasira ng pagkain. For packaging and storing naman po, dapat na-ensure po natin na wala pong butas or wala pong dent yung mga naipamili po natin para po ma-ensure po natin na fresh pa rin po, no, yung pagkain or yung products na naipamili po natin. Ayan, kaya tayo wag nang yung sa mga nakikinig wag baka pag nakita natin 2 araw pa lang from the expiry date. Hindi, pwede pa yan. wag na ho. Kapag nasa expiry na, wag na nating isalang-alang yung konting kung ano man yun na pagkain. Baka magkasakit pa tayo. Tama ho ba, Miss Kat? Agree po, Sir Joe. Ayan.
Kung hindi natin ho matitiyak yung kaligtasan ng ating mga kinakain, anong risko nito, no? Ano-ano yung mga sakit or mga foodborne diseases na maaari ho nating makuha? Ayan, doon naman po, no, doon sa mga nire-risk pa po na kainin siya beyond the expiration date. Actually, hindi naman beyond the expiration date din. Maraming pagkakataon na maaari po tayo magkaroon ng mga food and waterborne diseases, no? So, unang-una dyan, pwede tayo magkaroon diarrhea, typhoid fever, cholera, hepatitis A, or minsan sa mga reports po, no, food poisoning sa mga food establishments, caterers, or kung ano man pong i-serve na food na hindi po natiyak yung kaligtasan ng pagkain. Usually po, yung mga tao nagkakaroon po ng signs and symptoms, which is yung nagsusuka, naduduwal, pagkasakit po ng tiyan, pananakit ng tiyan, tapos nagkakaroon ng lagnat. And pinakamalala po dyan ay magkaroon po sila ng dehydration dahil po doon sa pagsusuka at pagtatai po nila. So, pag dehydration, mahirap po yan, lalo na kung ang tatamaan po ay yung mga vulnerable groups natin, yung mga bata, yung mga taong may edad na, at saka yung may mababa po, no, yung resistensya or immunocompromised po. Oo. Binabago yan eh. May mga pagkakataon na ganyan even doon sa mga sikat na establishment, may mga reports na ganyan dati. So, siguro, especially sa ating mga nagpe-prepare ng pagkain, yun sundin yung stricto, ika nga, na protocol doon sa pag-serve at tamang food handling. Tama ho ba? Pero, wag naman sana. Wag naman sana. Ako hindi ko pa kasi naranasan totally, ma'am, yung yung severe, sabihin na natin. Siguro, slight lang. Siguro malakas-lakas pa sikmura ko. Pero, kung maranasan man, yung mga ganito, yung food poisoning, diarrhea, ano ho yung dapat nating gawin? May mga, may mga home remedy ba na unang dapat gawin pag mga nabiktima, sabihin na natin, ng mga ganitong insidente? Ayan po, no? For those po na nagkakaroon ng mga food and waterborne diseases, signs and symptoms po, unang-una po dyan, syempre po ang sabi ko nga po kanina, nagkakaroon sila ng dehydration. So, ang payo po namin is, at least po yung paunang lunas, makainom po sila ng Oresol or yung oral rehydration salts po, no? Maaari po tayo makahingi po sa ating mga barangay health stations or rural health units po, no, sa ating nearest health facility. And ito po, kung wala naman pong ORS, no, pwede naman tayong gumawa ng homemade Oresol po, no, kung talaga nagkakaroon na po tayo ng episodes ng pagtatae at pagsusuka. So, yung 1 litro po ng malinis na tubig, haluan po natin siya ng 8 kutsarang asukal at 1 kutsarang asin po. Tapos, ipainom po natin yan within the 24-hour period at i-monitor po natin yung ating pasyente kung humupa po, no, yung kanyang episodes ng diarrhea po or pagsusuka din po. Ayan. Balikan lang natin, ma'am. 8188. 1 liter of 1 181. liter of clean water po, no? Tapos parang sa pitchel, 1 litro ng malinis na tubig sa isang pitchel, 8 kutsara po ng asukal at 1 kutsara po na asin. Ayan. For homemade Oresol po. Baka mapagbaliktad 8 kutsara ng asin. Hindi ho, 8 kutsara ng asukal at 1 kutsara ng asin sa 1 litro ng malinis na tubig. Yes po. Ayan. Okay. Ma'am, gaya nga ho ng binabanggit ko, no? Ma'am Kat, yung may mga insidente na nung na food poison dati, years ago, sa mga food establishment natin. Actually, sa Pampanga lang, siguro mga 8 years ago yon, isang sikat na buffet restaurant yung nangyari, no? Pero sa mga food concerns so na kaugnay nito, no? Paano ho ito maaring maiparating, no, sa mga otoridad, maiparating ho sa inyo, sa Department of Health, sa FDA, and other concerned agencies? For those cases po, no, usually po yan, marami naman din po kami natatanggap na mga kaso po or reports po regarding food poisoning or food
incidences po, no? So, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin dito sa aming DOH Regional Office at maaari po kayong makapag-email po sa amin, no? Sa aming mong programa. So, fwbd@centralluzon.doh.gov.ph at eoh@centralluzon.doh.gov.ph or pwede naman po directly sa aming Regional Director's Office, rd@centralluzon.doh.gov.ph. At maaari din po namin i-endorse po, no, yung mga report po ninyo regarding sa mga food establishments sa mga respective LGUs po, no, nila. So maaari po kaming makipag-coordinate or i-endorse po itong mga report na ito sa mga city health offices, sa mga sanitation inspectors po natin sa ating mga cities and municipalities para po sa mga report ng food incidents po, no, or food poisoning, ganyan. And also, we can also refer to the Food and Drug Administration po, no, lalo na dun sa mga may parang unlabeled or dun sa mga packaging po, no, na mga gamot or mga pagkain po, no, pwede po natin yung i-report sa FDA din po. Ayan, no? Sa huling linggo ho ng Oktubre, Food Safety Awareness Week, mga programa ho ng DOH, kaugnay ng food safety, ano ho ang mga inilalatag ho natin? Regarding mga activities po, no, for food safety. Syempre, unang-una po dyan, no, yung pong celebration ng ating Food Safety Awareness Week, which will be on the last week of October po, no. So, may mga campaigns po si DOH sa may mga munisipyo po na nag-celebrate nito para po maalam or malaman po ng mga tao na may ganitong celebration para at least po, no, yung mga kaalaman nila sa tamang pag-store, pamimili, or pamimili po ng pagkain ay mabigyan po sila ng kalinawan at para po maiwasan din yung mga incidents ng food and waterborne diseases. So, may mga regulation din po tayo na sinusunod, no, dito sa Department of Health. Syempre, unang-una na po dyan yung ating Food Safety Act of 2013. May implementing rules and regulations po ng Food Safety Act, yung Joint Administrative Order with the Department of Agriculture, DOH, kung saan po regulasyon po sa hygiene, personal practices para sa food handlers, tamang paglilinis ng kamay, pagsusuot ng tamang kasuotan, at bawal po magtrabaho pag may mga sakit po or infection, no? And of course, kasama po dyan yung Code on Sanitation or yung ating PD 856, Chapter 3 Food Establishments, kung saan ginagamit po ito ng ating mga sanitation inspectors po, no, sa pag-inspect po ng kani-kaniyang food establishment or establishmento po, no, sa kani-kanilang munisipyo. Okay, ma'am, siguro mensahe na lang, no, sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon. Paalala natin pagdating sa food safety. Ayan. Ngayon po, no, ngayong Oktubre, every last week of October po ay sineselebrate po natin ang ating Food Safety Awareness Week po, no. So sa amin po dito sa Department of Health, ang mensahe po namin ay ang kaligtasan po ng pagkain ay isang responsibilidad po na nagsisimula sa ating sarili at sa ating tahanan po, no. Kaya mag-ingat po tayo sa pagbili, basahin po natin yung mga expiration date at tiyakin po natin ang packaging integrity at pumili po ng malinis at sa lehitimong establishmento. At inuulit ko po, tandaan po natin, ang tema po ng Food Safety Awareness Week ngayong taon ay ang ligtas na pagkain ay susi sa malusog na katawan at masayang pamilya. Maraming salamat, Ma'am Kat, no, sa mga ibinahagi ho ninyo kaugnay ng ating food safety awareness, especially pagdiriwang ho natin yan sa susunod na linggo na yan. And paano makaiwas, ika nga, para sa mga sakit na maaari makuha mula sa maling pagpe-prepare, pag-iimbak ng pagkain. Maraming salamat po and muli, good morning. Thank you po, Sir Joe. Thank you po sa lahat ng nakinig sa Newsline. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Nakausap po natin si Miss Kathleen Marie Rodriguez, ang Nurse 3 ng Environmental and Occupational Health Cluster ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development para sa ating Food Safety Awareness Week na gaganapin ho o ginaganap tuwing huling linggo ho ng Oktubre. At kanina man,
ay nakausap natin si Miss Gisha Marie Mendoza, ang Health Program Officer 1 ng DOH Central Luzon Center for Health Development, kaugnay naman ng hand washing, no, na dalawang paksa na napakahalaga ho para makaiwas ho tayo sa mga sakit na napaka-importante, di ba? Sabi nga nila, yung simpleng paghugas ng kamay ay napakalaking bagay para makaiwas ho tayo sa iba't ibang uri ng sakit. At yung panatilihin ho nating malinis, tama, ang proseso ng pagpe-prepare ho natin ng pagkain ay makakaiwas ho din ho tayo sa mga iba't ibang uri ng sakit. And especially, tandaan ho natin na make sure natin na yung source ho ng ating mga kinakain. Lalong-lalo na kung tayo ho, personally nagpe-prepare nung ating mga kakainin. Pero doon natin yung mga source ng ating mga pinagkukuhanan ay malinis, no? Tama at ika nga hindi ka duda-duda, no? Ang pinagbibilan natin ng ating mga pagkain. Yan ho ang ating mga natalakay ngayong umaga sa Health Tips Kalusugan. Mausap tayo na hatid po ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development at ng Newsline Central Luzon 103.1 FM. Ngayong umaga ho ng Martes, October 21, 2025. At ako po ang inyong nakasama, Jos Salazar. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Broadcasting live from the city of San Fernando, Pampanga. That's right. Covering the 7 provinces of Central Luzon from Nueva Ecija to Bulacan and the rest of the world.